sa Diyos, Panginoon, na laging gumagabay sa amin, Panginoon, na laging bibigay ng aming mga kailangan, Panginoon, laging pumatata, Panginoon, sa amin ng God, bibigay ng kasiyahan, pag-aalaman sa amin mga puso, Panginoon, God, namin na heart of the Lord na deserve nyo lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon, at pagdadalayan namin ng this morning, God, mabigyan namin kayo ng kalungkutan, Panginoon, mag-bless namin ang iyong puso sa pamagitan ng aming papuri, Panginoon, ng pagsamba, Panginoon. God, maraming salamat po, God, Lord, dalayan din namin, Lord, na magkaroon kami ng isang hangarin this morning, God, yun ay papurihan ka, Panginoon, sabay kami ng isa, Panginoon, isang ngayon mga puso, kayo si Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyo lang ang purihan, pagsamba, salamat sa tayo pangalan ng aming Panginoon Jesus. Sa mga
aming pag-asa, Panginoon. Diyos na umibig sa amin, kung paano God. Maraming salamat po, Lord. We humbly ask you, Lord, na patuloy kayo. Pilos, Lord, ay mga Espiritu sa lugar na ito, Panginoon. At pag-usap ka sa iyo, Panginoon. We love you, Lord. We praise you. And we worship you, Jesus. Amen. Take some time po and show God some love. Say hi, hello to everyone. Good morning po. Magandang umaga po. Magandang umaga sa So, bago po tayo magsimula, meron po tayong mga ilang announcement na, the same announcement na lagi kong ina-announce every Sunday. Familiar na po kayo. But again, sasabihin ko ulit, meron po tayong men's prayer dito po sa church. 7 p.m. dito po tayo sa sanctuary. And then, Wednesday night fellowship, 7 p.m. Ladies prayer meeting to be announced dun sa group chat nyo. And then, Sunday service. And then men's, meron tayong swimming or retreat / fellowship / fun. So, let's start. If you have your Bible, please turn sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11 po tayo ngayong umagang ito. So, nagkamali po yan. Pinalitan po ni Queenie. So, Philippians chapter 2, verse 5 to 11 po tayo. So, let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon, for the fellowship, Lord, for the opportunity na, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, at makapakinig ng iyong salita ngayong umagang ito, Panginoon. Nawa, buksan mo yung puso namin at ikaw yung maging sentro ng lahat. Nawa, makapagbigay kami ng kalwalhatian at, Panginoon, mataas namin yung pangalan. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name. Amen. So, ang title po natin is Love's Greatest Sacrifice. In Philippians chapter 2, verse 5 to 11. So, marami ang nagsasabing, mahal kita. Di ba? O sa English, I love you. Lalo na sa magkasintahan. Na lagi nilang sinasabi, I love you. Di ba? But, ilan lamang ang nagsasabi na, I will sacrifice for you. Di ba? Meron ba kayong narinig na magkasintahan o asawa, siguro hindi lahat, pero mga iilan nagsasabi nito na I will sacrifice for you. And yung totoo, do they mean it? Di ba? Na isasakripisyo ko yung sarili ko para sa iyo. Di ba? Na ibibigay ko lahat sa iyo. Do they mean it kahit sabihin nila yung salitang yun? Do they mean it na talagang gusto ba nilang gawin yung bagay na yun? I don't know, hindi ko alam. But maraming mga tao nagsasabing, mahal kita, I love you. But few people say, I will sacrifice for you. And yung tanong pa doon, na they mean it or not? Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat kung ano yung nararamdaman natin. But what we are or what we are willing to give up for someone else. Yun yung tunay na pagmamahal. Yun yung tunay na love. Hindi ito nasusukat kung ano yung nararamdaman natin dito sa puso natin. But kung ano yung willing natin na i-give up para sa isang tao or for someone else na mahal natin. Diba? The cross dito ng ating Panginoon, hindi lang ito simbolo ng kahirapan o kasakitan. Ito yung pinakamataas o highest display ng pagmamahal. Dito sa pag-aaralan natin din umagang ito, sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11, pinapakita ni Pablo sa atin yung daan doon sa divine love na ipinakita ng ating Panginoon. Ang pagmamahal na napakalalim
that it stepped down from glory. Niyakap niya yung mga kahihiyan at ibinigay niya yung kanyang sarili para sa lahat. So itong passage na to, tinatawag tayo na hindi lang tayo mamangha, but tinawag tayo para to imitate that love. So, tingnan natin ano ba sinasabi ni Pablo ngayong umagang ito sa atin. As in verse 5, sabi niya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ito ay sapagkat kailangan taglayin ninyo ang kaisipan na kay Kristo Jesus din naman, sabi sa Tagalog. So, ang pagmamahal ay nagsisimula sa isip. Di ba? So, kung titignan natin dito si Pablo, nagsimula siya calling yung mga taga-Pilipay na i-adapt nyo yung mindset ng ating Panginoong Jesus. Yung kung paano siya mag-isip, kung paano yung pagmamahal ng ating Panginoon. Rooted in love at hindi sa pride. Di ba? Jesus, isinantabi niya yung kanyang sarili and inisip niya tayo. Di ba? So, ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa isipan. Tama? Di ba? Kung saan yung desisyon ay ginagawa. So, a way na yung sacrificial love, hindi ito naghihintay kung ano yung nararamdaman natin. Ang tunay na pagmamahal ay pinipili niya na maglingkod. Even, alam niya na mahirap at masakit. Yun ang pagmamahal. Diba? Hindi niya iniintay, ano ba yung pakiramdam ko? Ano ba yung sinasabi ng feelings ko? But love chooses to serve. Pipiliin niya na maglingkod. At alam niya, o kahit alam niya, na mahihirapan siya o masasaktan siya. Katulad na lang ang isang mag-asawa. Diba? Nangako sila, sabi nila sa pangako nila, in sickness and in health. Diba? Till death do they part. Sabi doon sa kanilang pangako. In holy matrimony. Mag-asawa, nagkasakit yung isa. Siyempre, asawa mo, diba? Aasikasuhin mo no matter what. Diba? Gagawin mo yung lahat. Aasikasuhin mo dahil mahal mo yung asawa mo. At nangako ka, diba? Pinipili mong mahalin siya dahil nandun yung pangako mo, not out of ease, but dun sa deep na pagmamahal mo sa kanya, holy commitment na ipinangako mo, na doon sinasabi mo dun sa pangako mo nung kinasal kayo, na in sickness and in health. Diba? Andun ka para sa kanya. So, yun yung pagmamahal. No? Example lang ng isang asawa, mag-asawa. Diba? You will take care of her or yung asawa mong lalaki o asawa mong babae kapag may sakit sila because you choose to love them. Diba? Pinili mo magmahal. Pinili mo yung asawa mo at meron kang commitment sa Panginoon. Yung holy commitment niyo sa Panginoon at sa bawat isa. So, isipin nyo din ang isang thermostat at isang thermometer. Diba? Alam sino nakakaalam ng thermostat at thermometer. So, yung isa nagre-react at yung isa naman ay pinapalitan yung climate. Diba? So, the mind o yung kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo dito set the temperature ng pagmamahal. So, explain ko dito, ano ba yung thermostat at thermometer? Diba? So, thermostat versus thermometer. The mind in Christ sa atin. Diba? So, ano yung pagkakaiba? So, ang thermometer po ay nagre-react sa temperature around it. Diba? Nagre-react siya. Tumataas siya pag mainit. Diba? At bumababa siya kapag malamig. Katulad dito, malamig. Yung thermostat o thermometer ay bumababa kapag malamig. Diba? So, nagre-reflect siya sa environment. Tama? So, yung thermostat naman, however, sineset niya yung temperature kung sa isang kwarto. So, hindi siya nagre-react
nagre-regulate siya, nag-i-influence siya, at kinokontrol niya yung atmosphere around it. Yun yung thermostat. Diba? So, anong connection niya sa Philippians chapter 2 verse 5? Diba? Na let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Ano yung connection niya? So, the mind of Christ, hindi ito reactive. Ito ay proactive. Diba? Purposeful at sacrificial yung pagmamahal o yung kaisipan ng ating Panginoong Hesus. So, kung tayo, magre-react lang tayo kung paano tayo i-treat ng iba, then, tayo yung una, yung thermostat. O thermometer pala. I mean thermometer. Diba? Mali. Thermometer. So, kung ganito, example na lang, kung sila ay bastos sa iyo, di ba? Bastos sila sa iyo, sasabihin mo, hayaan ko na lang sila. Kapag ini-ignore ka nila, sabi mo, wala naman akong pakialam sa kanila, hayaan ko na lang sila. Sasabihin natin, hindi nila deserve yung pagmamahal ko. So, hindi ko ibibigay yung pagmamahal na yun sa kanila. Then, para tayong yung thermometer. Di ba? Nire-reflect natin yung climate. Hindi natin ito binabago. Nag-a-adjust tayo para tayong thermometer. But dito, Jesus Christ, dumating siya sa mundong ito. Sa malamig na mundong ito. Diba? Na yung mga tao ay hostile sa Kanya. Dito, sa mundong makasalanan na to, and He set yung temperature of heaven's love dito sa mundong ito. Bakit? Dahil siya ay ininsulto. Anong ginawa niya? He responded with silence. Binitray siya dito sa mundong ito, but He responded with grace. Pinako siya dun sa krus. Anong respond niya? Forgiveness. Diba? Yung mindset niya was never determined by how others treated him. But yung kanyang mission, is to love. Mahalin yung mga tao dito sa mundong ito. So, anong ibig sabihin to have the mind of Christ? Ibig sabihin, magmahal tayo even when it's not returned. Kahit hindi ito sinusuklihan, ay magmahal tayo. Maglingkod tayo kahit hindi ito nakikita ng iba. Maging kalmado tayo even sa mga conflict sa buhay natin. We give grace instead na mag-retaliate tayo sa mundong ito. In short, we set the tone. Diba? Tayo yung nagsiset. Hindi natin binimirror. Huwag nating hayaan yung ating pagmamahal depend on kung paano tayo i-treat ng ibang tao. Magdepende tayo how Christ treated us. Paano ba? Diba? Hindi tayo minahal ng Diyos o ng ating Panginoong Hesus dahil mabuti tayo. Minahal niya tayo para tayo ay maging mabuti. Yun yung ginawa niya. So, i-turn natin yung thermostat. Magpakumbaba tayo. Let humility at yung sacrificial na pagmamahal define yung climate ng buhay natin. Maging thermostat tayo. So, lahat ng yon hindi natin makakayanan. But we need the Holy Spirit to renew our mind daily. Diba? Kagaya ng sinabi niya dito in Romans chapter 12 verse 2. Sabi niya, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Lahat ng mga yun, hindi natin magagawa if the Holy Spirit is not in us. Diba? We need the Holy Spirit. So hindi tayo nag-iisa. As a Christian, we have the Holy Spirit. So, maging katulad tayo ng kaisipan ng ating Panginoong Hesus.
And in verse 6, sabi niya, who being the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Bagaman siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Sabi dito ni Pablo. So, ang pagmamahal doesn't cling doon sa status. So, makikita natin dito sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, Jesus, just fully God, di ba? 100% God and 100% man. Equal sa ating Ama. Yet, hindi isinantabi niya yung mga bagay na yung status niyang yun. Isinantabi niya yung rightful glory, di ba? Na yun. Para may lumapit siya sa atin o mapalapit siya sa atin. So, tanong sa atin, kung ating Panginoon dito, nakita natin kung paano niya isinantabi yung bagay na yun na pinakamahalaga sa Kanya. Di ba? So, tayo, how do we often protect yung mga ego natin at yung status natin sa buhay? Di ba? Yun yung tanong sa atin bilang mga Kristiyano. Ang pagmamahal, sometimes we need to sacrifice to win hearts. Kailangan magpakumbaba tayo, maglingkod tayo para lamang makapagligtas tayo ng ibang tao o matanggap nila ang ating Panginoon. It means giving up yung ating mga rights for someone else good. Yung kabut para sila ay may akay natin sa ating Panginoon. Example na lamang, ang isang may-ari ng isang kumpanya. Diba? Sabihin na natin, CEO, siya talaga yung may-ari ng kumpanya. Monday to Friday, nagtatrabaho siya. But in the weekends, mag-volunteer siya. Tutulong siya sa mga homeless shelter. Or tutulong siya sa gawain sa church. But wherever na i-set aside niya yung kanyang pagka-CEO. For one day, sabihin na natin isang araw, and to serve, someone na nangangailangan ng tulong. O dito sa church. Or whatever he does. Because out of love. Diba? Na dahil mahal niya ang Panginoon, mahal niya yung mga tao. He set aside yung pagka-CEO niya just one day in 1 week. Diba? Because love demanded sa kanya. Yung he laid down yung kanyang prestige dahil love cares more about people than sa position. Isa pang illustration, ang isang hari, di ba nakapanood na kayo ng mga movie na may hari, may prinsipe, di ba? Marami siyang sinasakupan. But katulad ng isang CEO, ang isang hari, one day, aalis siya sa kanyang trono, at pupunta siya, magiging siyang commoner, sabi nga. Titignan niya yung kanyang nasasakupan, di ba? Aalisin niya yung crown niya, maglalakad siya among those people unnoticed. Hindi siya kilala. Bakit niya gagawin yun? Because love demanded. Para alam niya kung ano yung gagawin niya. So, sa atin, ano ba yung status na pinoprotektahan natin sa buhay natin? Diba? As a Christian, we need to humble ourselves. Hayaan natin yung pagmamahal. Siya yung mag-lead beyond dun sa mga comfort zone natin. Minsan, yung comfort zone natin, dun lang tayo. Ayaw nating lumabas dun sa mga comfort zone natin. Andito lang ako. Ayaw kong lumabas dun. Hindi ko alam anong mangyayari. But, sinasabi dito sa ating lahat, hayaan natin yung pagmamahal na yun. Siya yung mag-lead sa atin out. Beyond dun sa mga comfort zones natin dito sa mundong ito as a Christian. So, walang mawawala sa atin by laying down yung mga rights natin in love. God o ang ating Panginoong Jesus, He honors yung mga tao na nagre-reflect ng kanyang puso.
ino-honor niya ang bawat pagmamahal na ginagawa natin. Bawat pagsasaktabi natin doon sa mga rights natin o sa mga privilege natin just to serve the people, His people, and to help others. He honors those hearts. Remember that. And in verse 7, sabi ni Paul, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Bagkus ginawa niyang walang kapuluhan ng kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. So, yung pagmamahal, it takes the lowest position like Jesus Christ. Diba? From being God, now a human being. Diba? Jesus, He emptied Himself. Sinantabi niya yung pagka-Diyos niya. Diba? Hindi siya nag-cling dun sa honor. Naging siyang servant of all. Hindi lang nagtapir ang ating Panginoon dito as a humble servant, but even truly lowly in form. Diba? At sa function niya. Tandaan natin, ang pagmamahal, hindi natin kailangan na palakpakan ito. Hindi natin kailangan yung palakpakan ng ibang tao. It goes low. At naglilingkod dito kahit sa mga sikretong paraan. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. In John 13, na sabi niya doon na kinuha niya yung towel at nilinis niya yung mga paa ng kanyang mga disciples. See, we need to get dirty sometimes just to show love to the people. Example na lamang isang kabataan, di ba? Sa bahay. Dahil nakikita niya yung kanyang nanay ay pagod na. Gagawin niya yung mga chores. Maghugas siya ng plato. Magmamap siya sa bahay. Magwawalis siya. Di ba? But he's asking for no praise. Tignan mo ako, Nay. Nagwawalis ako. Tignan mo ako. Di ba? Naghugas ako ng plato. No. Ginagawa niya yun because love inasa kanya. And just love in motion. Kaya niya ginagawa yun. Ang pagmamahal ay parang isang tubig. Alam niyo ba yun? It always find the lowest point to nourish. So did Jesus. Bakit ang pagmamahal ay parang tubig? So, dahil kapag try niyong ibuhos yung tubig sa lupa, hindi siya mananatili sa ibabaw. Tama? Diba? It flows downward. Mag-flow siya pa ibaba. It seeks out yung mga lowest of lowest. Pupunta siya dun sa mga dry, most cracked, at yung mga barren places. At doon, it brings life. Diba? Kapag napuntahan niya yung mga places na yun. Hindi niya ina-avoid yung mga maduduming corners. Hindi rin siya nagko-complain. It just flows. The water continue flowing. Ganon yung tunay na pagmamahal. Ang ating Panginoon, hindi siya nanatili doon sa mountain of glory. Bumaba siya dito sa lupa. Diba? Down sa ating mga kahirapan at kasakitan sa buhay. Doon sa ating mga kahinaan, doon sa ating mga kasalanan, at sa ating mga pagkakamali. Our mess dito sa mundong ito. He humbled Himself all the way doon sa cross. The lowest point ng human shame. Para saan? To nourish yung ating mga patay na souls with the living water of His grace. So ang tanong sa ating lahat, saan ba yung lowest point in someone's life right now
kung saan pwedeng mag-overflow o mag-flow yung pagmamahal mo. Sino ba yung tao na yon na nakikita mo that they are in their lowest point right now? Na pwedeng yung pagmamahal mo ay umagos sa Kanya. Dahil doon pupunta din ang ating Panginoon. And that's where He sends us all. To serve, to wash, and to nourish those people na nasa lowest point ng buhay nila ngayon. So, tigilan natin yung pag-chase ng recognition dito sa buhay na ito. Stop chasing those things. Take the form ng isang servant. Because Christ did. Ang ating Panginoon, ginawa niya yun. Tandaan natin, kapag ang mundong ito, forget yung mga ginagawa natin. But the Father in heaven smiles. Nakangiti. Sinasabi niya, well done, child. Nakikita niya what is done in secret. In Matthew 6:4, sabi niya, di ba? Sabi niya dito in Matthew chapter 6, verse 4, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will Himself reward you openly. Sabi ng ating Panginoon. So, continue to let your love flow. Find someone na nandun sila to their lowest point, and let your love flow in their life. And in verse 8, sabi ni Paul, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Sabi niya. So, ang pagmamahal ng ating Panginoon pays the highest price. So, Jesus, though wala siyang kasalanan, in-embrace niya o niyakap niya yung ating mga kasalanan. Naging obedient siya to the point of death. Hindi lang sa kamatayan, but to the cross at dun sa parusa ng Rome, instrument ng kahihiyan. Yung kanyang pagmamahal went all the way para sa atin. So, tayo, ang tanong sa ating lahat, willing ba tayo na yung ating pagmamahal past yung point ng ating comfort sa buhay na to? Even past o lagpasan yung point ng kasakitan. Dahil yung sacrifice is where love shines brightest. Anong sabi ni Corrie ten Boom? You know, lagi kong kinukot to. But Corrie ten Boom, tinago niya yung mga Hudyo during World War II. Alam niya na it cost yung buhay niya. But yung pagmamahal niya sa mga tao, sa mga Hudyo, siya yung nagdala sa kanya. Yun yung nagdala sa kanya sa concentration camp. Doon siya naghirap. Doon siya ginawan ng maraming bagay. But yung puso niya stayed free. Bakit? Because he followed Jesus Christ. So, we need to die to ourselves. Dahil ang tunay na pagmamahal bleeds. Hayaan natin yung ating pagmamahal, because yung ating mga oras, yung ating kalakasan, or even yung ego natin, at yung comfort natin sa buhay na to. But again, hindi tayo nag-iisa in sacrifice. In this sacrifice that Jesus did, at sinasabi niya na gawin natin. Jesus walks with those who carry crosses. Kasama natin ang ating Panginoon. We carry the cross of Jesus Christ. Kasama natin siya.
So, kung ano yung sinasacrifice natin, what we lay down, God will redeem. Yun yung tandaan natin. Kung ano yung mga ginagawa natin sa mundong ito, na sinabi niya sa atin na mahalin natin, gawin natin, and God will redeem it to us. And verse 9 sabi niya, therefore God has also highly exalted him and given him the name which is above every name. Kaya nga siya naman ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. So love o ang pagmamahal is exalted by God. Dahil ang ating Panginoong Jesus, minahal niya tayo fully at sinacrifice niya lahat, completely. Wala siyang itinira para sa Kanya. And the Father lifted Him up at ibinigay niya sa Kanya yung highest name, and that's the Lord Jesus Christ. So, again, hindi natin kailangan i-promote yung ating mga sarili. Kapag ang pagmamahal natin sincere, totoo, God does the exalting. Siya yung mag-i-exalt sa atin kung totoo yung ating pagmamahal. Ang pagmamahal ay kailangan mapagkumbaba. Kapag tayo ay mapagkumbaba, it rises us in glory. Isipin nyo ang isang buto. Di ba? Yung mga nagtatanim dyan. Kapag tinanim mo yung buto sa lupa, hihintayin mo yan na umusbong. Di ba? But sometimes, nahihinip ka. Wala na yatang pag-asa. Patay na ata yung butong tinanim ko. And then, makakalimutan natin. Until isang araw, nakita mo, it breaks forth at nag-bloom yung tinanim mo. So, it's the same thing. So, it's Christ's love at yung pagmamahal natin. Alisin natin yung need na kailangan akong makita. Kailangan makita nila yung mga ginagawa ko. Kailangan makita nila yung pagmamahal ko. Piliin natin yung path na kahit hindi tayo makita, nandun pa rin yung pagmamahal. Hayaan natin yung ating Diyos handle the spotlight. Yung ating pagpapakumbaba sa pagmamahal ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Kung ano yung itinanim natin in sacrifice, we will reap it in glory. Galatians chapter 6 verse 9. Sabi niya dito, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Sabi ni Pablo. So, continue to humble ourselves. No? Hayaan natin ang Panginoon ang magbigay glory sa atin. Huwag natin isik yung glory na yun sa ibang tao, sa palakpakan ng ibang tao. But continue to love in secret, to serve in secret. Kahit walang nakakakita, di ba? God will exalt us. Kahit hindi tayo pinapalakpakan ng tao. Kahit, we sacrifice a lot sa buhay na to o sa mga mahal natin sa buhay. Kahit hindi tayo pasalamatan o palakpakan, tandaan natin yung pagpapakumbaba natin na yun sa pagmamahal ay hindi mawawalang kabuluhan. And in verse 10, sabi niya, "Let the name of Jesus every knee shall bow, of those in heaven and those on earth, and of those under the earth." Ito ay upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod ng mga nasa langit, ng mga nasa lupa at ng mga nasa ilalim ng lupa. So, ang pagmamahal wins the world. Diba? The name ng ating Panginoong Jesucristo will be honored every creature nandito sa mundong ito dahil sa kanyang sacrificial love. Love na conquered death and nag-command ng worship sa bawat maniniwala sa kanya. Love, ito yung tunay na authority. We win people hindi dahil makapangyarihan tayo. Or hindi dahil sa kapangyarihan
but by laying down yung buhay natin para sa kanila. Isipin nyo yung isang magkakapitbahay, di ba? Isang taon sila o isang taon pala yung kapitbahay na yon ay hostile doon sa isang Kristiyano. Di ba? Na lagi siyang nagagalit doon sa Kristiyanong kapitbahay niya. But itong Kristiyanong ito, kahit anong galit ng kapitbahay, binabalik niya pa rin yung pagmamahal. Di ba? Na hindi niya pinapalitan ng galit din. Di ba? But pinapalitan niya ng pagmamahal. So eventually, yung pagmamahal na yon, soften yung matigas na puso. Di ba? And love bows knees. Yung pagmamahal. The same thing sa atin. Yung pagmamahal natin. Di ba? Pwede itong magpalambot ng isang matigas na puso. We just need to continue loving those person. Katulad na lamang ng isang, yung araw. Yung araw, sinasabi nila, o yung sinasabi ng gravitational pull. Kapag malapit ka na sa araw, sabi nila, higupin ka niya papunta sa kanya. Diba? So, the sacrificial love ng ating Panginoong Jesus pulls all things towards Him because He is irresistible. So, huwag tayong lumaban with force, but magmahal tayo with grace. Hayaan natin yung mga tao na makita nila ang ating Panginoon sa buhay natin. At hindi sa ating sariling kalakasan. But dun sa ating mga sacrifice sa buhay nito. So every knee will bow. Yung ating pagmamahal, though minsan hindi na-appreciate at nakikita, but it's a part of the great kingdom that Christ is building dito sa mundong ito. Yun yung tandaan natin. And in verse 11, sabi niya, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ito ay upang ipahayag sa bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So love o yung pagmamahal brings glory to God. So, tayong lahat as a Christian, we kinonfess natin that Jesus is Lord sa buhay natin. Tama po ba? And that result, it's God's glory. Yung pagmamahal led Jesus to the cross. Yung pagmamahal niya sa atin ay napako siya dun sa cross. And that love will lead the world to worship. So, ang tanong sa ating lahat, as we finish yung umagang ito, di ba? Yung pagmamahal ba natin point to Jesus Christ? Tanong natin sa sarili natin. Yung pagmamahal na meron ba tayo is pointing out to Christ. Ang totoong sacrifice turns eyes upward. Hindi sa iyong sarili o sa ating sarili. Hindi yung nag-sacrifice ka nga, nagmahal ka nga, tumulong ka nga, but tignan niyo ako, ang bait ko, ang galing ko, di ba? But yung totoong sacrifice, totoong pagmamahal turns eyes always upward. To God, all the glory. Sabi nga, di ba? As an example ng isang missionary na pumunta siya sa isang atheist na lugar. They don't believe in Him, but he starts serving doon. Yung mga, ginamot niya yung mga may sakit doon. And, in short, namatay din siya doon. But, namuhay siya doon ng puno ng pagmamahal. Sharing the love of Christ doon sa baryo na yun, o isang syudad na hindi naniniwala sa ating Panginoon. He preached the gospel there, but he died there. But years after nung kanyang pagkamatay, yung buong village na yun, they believe in Jesus Christ. Diba? Naniwala sila sa ating Panginoon. So, His love, yung pagmamahal niya, spoke louder than sa kanyang mga salita.
Dahil ipinakita niya yung pagmamahal niya dun sa village niya dun, kahit hindi siya pinaniniwalaan. So, we need to confess Jesus sa ating mga bibig. But also, hindi lang sa bibig, but also sa buhay din natin. It's easy to say and confess Jesus is our Lord. But we must also, with our life, confess Jesus sa ating buhay. Makita nila ang ating Panginoon kung paano tayo mabuhay. Let every act of love nagsasabing, Jesus is Lord sa buhay natin. Di ba? So, yung buhay natin ng pagmamahal, hindi ito kawalang kabuluhan. Isang araw, we will stand in glory, hearing echo ng mga milyon na tao o millions sinasabing, He is Lord. He is Lord. So, Christ's love, hindi ito soft or sentimental. Ito yung pagmamahal that bled dun sa cross. A love that stood. A pagmamahal that won the world. Will we love like that? Kaya ba nating magmahal katulad ng ating Panginoong Yesus? Magmahal o magkaroon ng pagmamahal katulad niya ng ating Panginoong Yesus. Pagmamahal na iniisip o yung kaisipan natin katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 5. Pagmamahal na isinasantabi yung posisyon. Pagmamahal na kahit yung mga lowest position ay ginagawa natin. Pagmamahal na sumusunod hanggang sa kamatayan. Pagmamahal na ini-exalt ang Diyos. Pagmamahal that wins heart. Pagmamahal that glorifies God. Sundin natin yung daan ng ating Panginoon. Yung daan niya, yung pagmamahal na napakadakila na ginawa ng ating Panginoong Hesus. At mamuhay tayo in a way that points the world to the cross. So mga kapatid, when we feel na bakit yung service ko, yung pagmamahal ko, hindi naman nakikita eh. Bakit hindi naman pinasasalamatan yung mga ginagawa kong pagmamahal para sa Panginoon? Tandaan natin, Jesus saw you first. Kahit hindi ka namin makita. Kapag yung pagmamahal goes unreturned, tandaan natin, His love went to the cross. To a cross. Kapag nararamdaman natin sa buhay na to, na we feel empty, na parang sinabi mo, binigay ko na yung lahat, Lord. Di ba? Tandaan mo, Jesus, He emptied Himself. For us, for you. Hindi natin kailangan, like I said, ng stage to reflect Jesus. Kailangan lang natin isang puso willing to bend low. Na mapagkumbaba. Hindi natin kailangan ng palakpakan ng ibang tao para malaman natin yung pagmamahal natin ay mahalaga. Calvary, the cross, is proof that quiet sacrifice echoing eternity. Hindi man tayo mapapako sa krus katulad ng ating Panginoon. But every time na tayo ay magpapatawad, every time na tayo ay maglilingkod, magbibigay, and endure love, you carry that cross daily. And Jesus walks beside us. Yun yung tandaan natin.
Alam niya what it's like to love sacrificially. Alam niya yung pakiramdam to be rejected, to suffer, at ibigay yung lahat para sa iba. Alam ng ating Panginoon yun. At alam niya rin how to raise up those who fall at His feet in love. Alam niya rin yung mga tao na yun na nagsakripisyo para sa Kanya. So, magpatuloy lang tayo. Magmahal tayo deeply, sacrificially, and sacrifice willingly. Maglingkod tayo ng may kagalakan. Because when we walk the way of the cross, hindi tayo nag-iisa na naglalakad. Kasama natin ang ating Panginoong Jesus. At isang araw, every knee bows and every tongue confess. So, isa tayo doon na magsasabing, alam ko yung pagmamahal na to. Namuhay ako sa pagmamahal na to. And it was all worth it. So, mga kapatid, yun yung pagmamahal. Pagmamahal na napakataas. Diba? Na napaka-importante sa ating lahat na ginawa sa atin ng ating Panginoon. So the question sa ating lahat, can we do it? Can we imitate? Yun yung tawag sa atin ni Pablo. Hindi sinasama ni Pablo dito para mamangha tayo doon sa malayo. Ganun pala yung ginawa ni Kristo. Hindi. He's telling us, ngayong umagang ito, not just to admire, but to imitate that love that Christ showed us. Again, magmahal tayo kahit hindi tayo nakikita. Huwag natin hintayin yung palakpakan ng ibang tao o yung mga, yung mga sasabihin nilang galing mo. But no, serve and love kahit hindi ka napapansin. Because Jesus sought us first. Diba? Alam ng Panginoon lahat ng pagmamahal mo o ng pagmamahal natin, ang sakripisyo natin. He just want us, our hearts, our humble hearts. Hindi niya kailangan itong pulpito na to, o hindi natin kailangan itong pulpit na to para malaman natin yung pagmamahal natin ay mahalaga. Kailangan lang natin isang puso ng pagkumbaba. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, for your encouragement to us, Panginoon. Lord, help us. Help us to love, Panginoon, na hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito kung hindi ka namin kasama, Panginoon. Kung kami lamang po, Lord, are human, Panginoon, yung kami, we are selfish, Lord. We think of ourselves, Panginoon, lagi. But, Lord, kung kasama namin kayo, Lord, I know na makakayanan namin, Panginoon. Na magmahal, maglingkod, even hindi po kami na-appreciate, Panginoon. As you said, Panginoon, na kailangan mo lang ang puso mo pagbubaba. Hindi mo kailangan, Panginoon, yung palakpakan ng mga tao. Hindi mo kailangan, Panginoon, yung lahat ng mga bagay sa mundong ito. But Lord, kailangan mo lang yung puso namin na mapagkumbaba. So Lord, help us. And Lord, fill us with your Holy Spirit and continue to mold us and shape us, Lord. Thank you so much for being in the midst of us and reminding us, Panginoon, of your love and sacrifice. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So, read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord. And
salita, Panginoon. And God, nalain po namin, O Lord, na manatili ang aming napag-aralan sa iyong mga puso, Panginoon, sa pamuhay namin, O God. At Lord, tuloy namin hinihingi na ingatan yung paggamay ng bawat sa, lalo na sa maulang panahon, Panginoon. Ito lang, God, we praise you and worship you. In Jesus' name.